ni Pangulong Duterte na invalid at unenforceable yung 2025 budget. Bakit? Ito pala ay ayon doon sa nalaman ni Kong Isidro Ungab na marami palang bakante, blank doon sa 2025 bicameral committee meeting. Kung babalikan nga natin itong bicameral committee meeting noong December 11 kung saan nagpirmahan itong mga hunghang na mga buhaya, ayan, nandyan sa litratong nakikita ninyo ngayon. Kaya pala ang sasarap ng kanilang tawanan, kanilang smile dahil ayan pala, nalalapit na pala ang kanilang pagbubulsa sa budget, pera ng taong bayan. Ayan ho. So, ayan po ang mga ilan sa mga committee, no? Tandaan natin ang mga pagmumukhang ito. Ayan. Dahil sa darating na halalan, hindi na po natin iboboto ang mga gahaman at mga traidor sa bayan na pahirap sa pera ng taong bayan. At kung titignan nga natin, ito po, ayan, counterpart ng Senate at ng House. Mga pumirma, ayan si Grace Poe, Zaldico, Cynthia Villar, Kimbo, at kung makikita naman ninyo, wala, no? Wala kay Senator Bato de la Rosa, wala din kay Pia Cayetano. Ayan, sila Dong Gonzales, JJ Suarez, Dalipe, Asidre, Win Gatchalian, at kung makita natin ulit, wala din kay Senator Bongo. Neptali Gonzales, wala din kay Loren Ligarda, and wala din kay Risa Ontiveros, wala din si Aimee, I think hindi nag-attend si Aimee, wala din si Villanueva, and wala din si Migs, si Ejercito meron, si Duabet pumirma, ayan. So, tatandaan natin yan sa darating na halal. So, dito nga, no, isa sa pahina ng nakita ni Kong Isidro na bakante is ito nga, kung makikita natin, sabi dito sa budget para sa NAIA, dito sa budget para sa NAIA na ito, yung 74 billion replace with, pero blanco siya. The same thing dito sa 889 million na ito, replace with blanco din. Same goes through with this one, blanco. So anytime, kasi after na mapirmahan na ito, document na ito, pwede nilang lagyan yan. Pwede na nilang lagyan according to their preference kung magkano. So isa itong malaking pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya kung makikita natin dito, ano, yan yung binakantian nila sa NIA. Ayan, bakante. Malinaw po ito, no? Hindi naman siguro sila bulag para hindi nila makita ito bago nila pirmahan. In fact, pati yung total. So, paano pag nilagay ko dyan na nilagay ko dyan na 2 trillion? O di wala na silang magagawa. Wala nang magagawa ang taong bayan dahil napirmahan na eh. Ayan o, makikita niyo talagang lantaran, no? Dito sa page 1A18 na to, lantaran ang ginagawa nilang pambababoy pala sa pera ng taong bayan. The amount of, tapos blanco, shall be appropriated. Tapos pinirmahan ng mga BICAM committee, ng mga hunghang, ng mga buhaya. Isa itong malinaw na pagnanakaw talaga. The list goes on and on. Replace with, tapos bakante, dito na naman, bakante na naman. Grabe talaga, no? As in, dito pahina 1A80, okay, pahina 1A144, ay sos, pahina 1A145, page 1B628,
Yan, pag yung 1.1 billion na yan, pwede nilang palitan ng 2 billion. Wala na tayong magagawa doon. Kasi napirmahan na, kumbaga. The same goes with here. Ayan, napakalinaw. So, bakante. So, isa itong malinaw na pambababoy sa taong bayan sa Pilipinas dahil as turned by Attorney Vic Rodriguez na hinijack talaga nila ang GAA or ang budget, ang pondo ng 2025 kasi talagang patraidor, patalikod ang ginawa nila. Ang question lang dito kung alam ba nung ilan sa mga nasa BICAM committee dahil ayon sa pahayag ni Senator Bongo, sabi niya hindi siya pumirma. Nakita naman natin na wala siyang pirma, Kaya lang ang nakakabahala dito is yung nung December 11, sabi ni Senator Bongo hindi pa daw niya nababasa ang kabuang report. Ipinakita lamang ito kaninang umaga. So, umaga lamang ng December 11. So, the question there is, sino kaya sa BICAM committee, ang nakabasa talaga ito prior to December 11? Sino ang mga nagkakasabwat dito? Dahil kung si Senator Bongo, Senator Bato na nag-oppose dito at hindi pumirma, sino-sino ang mga nagkuntsabahan na i-leave blank? Kasi kung Isidro nga, sabi niya 3 days ago lamang niya nakita, nalaman, na-shock siya na ni-review niya yung BICAM committee report. Kung 3 days ago lang niya nakita na may mga bakante pala doon sa committee report, abay isa itong napakawalang hiya na walang transparency or hindi man lang na brief yung kabuuang kongreso na meron pala silang binakantian na amount doon sa dokumento. So, isa itong malinaw na panloloko, hindi lang siguro sa mga taong bayan, kundi sa mga ibang kasamahan nila sa Kongreso. So, ang tanong dito, sino-sino sila nagkakasabwat? Alam ba ito ng Pangulo? Binasa ba ng Pangulo ang BICAM Committee ng kabuuan? Dahil kung titignan natin itong binuklat ni Kong Isidro, ang kapal kaya nito. Singkapal ng mga pagmumukha nila, tambaluslos. Sobrang kapal. So, ang tanong kung alam ba ito ng Pangulo, magkakasabwat ba sila o wala siyang kaalam-alam? Dahil ito po ay isang malinaw na illegal, labag sa batas at unconstitutional. Kasi kung alam ito ng Pangulong Marcos Jr., edi siya ang dapat i-impeach at hindi si VP Sara Duterte. Ikalat pa natin ang impormasyon na ito, nakakashock na impormasyon na ito, na tayo pala ay ginoyo dito sa budget ng 2025 na ito.